Ilang araw na lang at Pasko na. At dito sa Moncton, New Brunswick, dinayo ng mga Filipino-Canadians ang kauna-unahang Pinoy Christmas Market o Tianggian na inorganisa ng FANB o ng Filipino Association of New Brunswick ng Greater Moncton Area. Ito ay bahagi rin ng year-end celebration ng grupo para sa taong 2025. Kung nakikita natin, marami tayong mga local and kabayan-owned small businesses. At yung mga ganitong pagkakataon, nabibigyan sila ng chance na benta yung kanilang mga items. So gusto din nating maparamdam sa mga kabayan natin yung bazaar team sa Pilipinas sa ganitong kapanahunan. Mabawasan yung homesickness natin, maramdaman natin na parang nasa Pilipinas pa rin tayo. Kaya naisipan natin yung ganitong konsepto. Mayroong 15 vendors na lumahok sa isang araw na tianggian. Para sa mga naghahanap ng mga panikal sa Pasko, maraming produktong pwedeng pagpilian mula sa mga damit, bag, fashion accessories, wallets, Christmas ornaments, at marami pang iba. Important na may diversity ng mga products kasi mas lalo yung mga tao ngayon gusto nila ng something na unique or something na medyo customized. Kasi pwede din kaming mag-customize kung may magre-request. Ang mabenta ngayon ay yung ito. Gusto nila yung mga ganyan. Tas yung si gnome. Okay, so usually yung mga damit po natin dito, galing po siya ng Thailand and Korea. So, ano po ito talaga, handpick ko po talaga siya. So, ito kasi yung mga pang-office na usually nating nagagamit, di ba? And may mga brand din siya. So, mga mura lang naman siya. Pero pag sinuot mo, di ba, ang ganda. Ano yung mga price range ng mga damit? So, price range natin from $20 to hanggang $100 lang, $20 to $100. Nabili po kami ng ganito kanina sa entrance. And yung mga keychains from Cut the Crafts, I think. Yun. Ang ganda, ang cute. Ang saya nga po kasi at least may nag-help po ng ganitong event for Filipinos. At least nagkikita-kita po kami. Yeah, even if medyo busy po sa mga kanya-kanyang work. Bukod dito, naging tampok din sa tianggian ang mga pagkaing Pinoy tulad ng barbecue, kwek-kwek, isaw, at mga kakanin. Tubig po to from Pangasinan. Homemade po siya pero ginawa po namin sa store po namin sa Richie Bukto. Every now and then kasali po ko every year ng event actually, tapos lahat po ng mga event ng mga FANB kasali po ako. Since po nag-start po ang FANB like 7 years ago. Natikman din ng mga dumalo ang paboritong Christmas kakanin ng mga Pinoy, ang bibingka at puto bumbong, na niluto sa tradisyonal na paraan ni Abby Salcedo. Kasi napaka-nostalgic niya, di ba? It's a way din para maging maramdaman ulit natin yung simbang gabi and magkaroon ng puto bumbong. Maalala nila yung binibili nila tuwing simbang gabi sa Pilipinas, puto bumbong and bibingka. Gustuhan nila kasi nga unang-una kasi nakikita nila paano ginagawa. Kasi nila yung ingredients na galapong siya talaga. Way back sa Philippines, yung mom ko kasi nagtitinda talaga kami ng puto bumbong tsaka bibingka sa street namin. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kabataang Pinoy na maipamalas ang kanilang talento sa pagkanta. Para kay Ana Macy, presidente ng FANB, mahalaga na ma-involve ang mga nakababatang henerasyon sa mga ganitong pagtitipon para manatiling konektado pa rin sila sa kulturang Pinoy. Para maging connected sila sa kanilang Filipino roots. Pag sa ganitong klase mga events, naririnig nila ang musikang Pilipino, naririnig nila ang lengguwaheng Tagalog at iba pang mga dialektong Pilipino. Nakikita at natitikman nila ang pagkaing Pilipino. Ito lang ang paraan kung paano natin mapagsasama ang dalawang tahanan natin, ang Canada at ang Pilipinas. Lahat ito ginagawa natin in Tagalog hanggat maaari. So sa ganong kaparaanan po ay hindi naaalis sa kanilang pagiging Pilipino nila. Dahil sa matagumpay at masayang pagtitipon, nagpapasalamat ang mga organizers sa lahat ng vendors, supporters, sponsors at volunteers na tumulong para maging posible ang tianggian sa Moncton. Ang Kapaskuhan ay isang vulnerable season. Kaya sa ganitong paraan, gusto nating
sa ganitong simpleng paraan. At kung nakikita nyo naman ang turnout, andito ang lahat, naglalaan ng oras para sumuporta at para maramdaman na nasa Pilipinas na rin tayo. Sa Pilipinas, ang Tiangge ay hindi lang basta pamilihan. Isa itong tradisyon tuwing Kapaskuhan. At ngayon, nakahanap ng bagong tahanan ang tradisyong ito dito sa New Brunswick. Plano ng FanB na ipagpapatuloy ito sa mga susunod na taon. Mula sa Moncton, New Brunswick, ako si Jocelyn Reyes Sambilay, ang inyong patrol abroad.